Dami nang naglalaro ngayon, no? Uh, 9:12. Dahil sala at kami po ay magsasala muna. Diyan muna kaya. Welcome mga kabig boss. Please like and subscribe. Paki-share na rin po para sa ating mga kabig boss dyan. Huwag po kalimutang i-like and i-share ang ating YouTube channel, The Big Boss 101. Thank you. رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم Ang magtatanong, binibigyan ko ng sombrero. Ayan. Ito, meron. Magtatanong naman, meron ng sombrero. Ayan. Okay, dito lang na tayo mga kababayan. Lahat, konting ano lang. Pakikinig. Ito mensahe ito, mapapakinggan nyo, napakahalaga. Kaya huwag po natin sasayangin. Di kaya, kung meron po tayong physical, ngayon physical, di ba? Naglaro, ayan. Itong pag-usapan naman natin ngayon, spiritual, inshallah. Ayan, pwede po tayo lang po. Habang mo na kain. Meron po tayong kapit yan. Kakilapit na lang. Ayan. Pero dito po tayo. Ayan. Ayan. Meron po tubig. Meron po. Limited po tayo. Okay. Ayan. Okay. Pwede na ba? Ayan. Ito lang po tayo. Tapos, magtatanong kayo. Ang magtatanong, bibigyan ng sombrero. Okay? Ano pa ito? Bago siya. Ayan po. Nakakagwapo pagka bagong laro. Akin po siya na po natin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ang lahat po ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati, pagdakila ay para sa mahabaging alalaman. Ako po sumasaksi na wala ng ibang Diyos na dapat sambahin, maliban sa Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay ang huling sugo ng Allah. Una sa lahat, pasalamatan po natin ang Allah, at sa inyo rin, mashallah, napakaganda po, open po ito para sa inyo, para sa lahat. Alas 6 po ng hapon hanggang alas 5 ng madaling araw. Kung halimbawa, kayo po nag-meeting ng mga alas 10, mari kayong bumalik ng alauna alas 2. Open po yan, alhamdulillah, okay?
Yung mga late na nagtatrabaho, pakiusap, huwag lamang po masyadong maingay. Walang sigawan para hindi magambala yung ating kapitbahay dyan. Last Wednesday masala, mukhang mas dumami ngayon mga players sa Charlie, sana ba, no? Mas dumami ngayon. Meron lamang po akong ibabahagi sa inyo. Hindi ko po ito pangabahin dahil meron pa itong question and answer. Ang paksa po na aking tatalakayin ay ganito. Ustaz Jamil. Bakit na kapag isang tao ay nag-Muslim o yumakap sa Islam, ay tinatawag siyang balik Islam? Ano po ha? Ngayon, kaya po siya tinatawag na balik Islam. Una, ang binigay po kasi ng reliyon ng ating Diyos Allah na tagapaglikha ay Islam. Ito po ay kanyang ipinadala sa lahat ng mga propeta from the first creation Adam until the last prophet Muhammad sallallahu. They brought the same message is to worship only one God Allah. Pinadala niya ang mga propeta, pinili niya at isinugod sa sangkatauhan. Ang kanilang dalang mensahe, sampayin lamang ang tunay na Diyos na nagpaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinadala niyang reliyon, which is Islam, nang ibig pong sabihin, submission and surrender totally to the will of your Creator. Pinili na niya, sabi niya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ang sabi niya, today, mismo tagapaglikha nagsabi, today, I have perfected your religion and completed my favor upon you and have chosen, sabi niya, and have chosen Islam as your religion. Malinaw sabi niya, sa araw na ito, sabi ng tagapaglikha, ay pinaging ganap ko, aking nilubos ang aking biyaya, aking pinili, aking kinumpleto, at itinakda ang Islam bilang religion. Sa malinaw. Tagapaglikha, kaya sino mga po sa inyo, kapatid, ang nag-Muslim o yumakap sa Islam, hindi po kayo magpapalit. At mas lalong hindi po kayo magbabago ng reliyon. Kayo po ay manunumbalik lang. Wala po kayong magiging pagkakamali o pagkakasala. Tunay. Itatama niyo lamang po o iwawas to yung nakagisnan nating maling paniniwala at nakakaligang maling pananampalataya na gawa-gawa lamang po ng mga katulad nating nilikha. Kaya napakatalino ng isang tao. Tingnan niyo po tandaan po natin, wala pong karapatang magtatag o magtayo ng reliyon yung mga katulad ng nating tao na pangkaraniwan o ordinaryong tao. Let's say, halimbawa, si K.A. Soriano. Una, hindi po propeta yan. Hindi sugo. Tandaan po ang reliyon galing sa propeta sugo. Katulad lang natin na siyang nilikha. Itinayo niya ang dating daan. Kinuha sa Jeremiah sa Isaiah. Nagtayo na naman si William Miller ng 7 Days Adventist. Kinuha sa Genesis 2:2, ginawa namang sekta reliyon. At hindi rin po papayag yung Iglesia ni Cristo na ikinuha naman po sa Roma 16:16. Anong sabi? Magbatihan kayo ng banal na halik kayong magkakapatid na Iglesia ni Cristo. Ginawang sekta reliyon. Ilan na? 3. At hindi rin papayag yung dati kong kapanalig, dati ko pong sekta reliyon, ang born again. Ito po ay kinuha lamang sa John 3:3. Ang sabi doon, you cannot enter in the kingdom of God unless you will be born again. So, dumami na ngayon. Iglesia, dating daan, 7 Days Adventist, okay, born again, tinayo ni Eddie Villanueva. So, mga tao ngayon, nagkaligaw-ligaw ngayon. Nagkanya-kanya pa, galingan ngayon. Kaya subukan niyo po pumunta sa Luneta. Alas 5 po ng hapon, araw ng linggo. Ayun sa Luneta, nagtatalo, nagpapagalingan. Sabi ng Elisada, hindi, ang Diyos namin Yahweh. Hawak lang isang Biblia, nagtatalo Ang sabi ng Iglesia, hindi. Ang Diyos namin, Ama. Si Jesus Propeta, sugo si Manalo. Hindi papayag ang born again. Hindi ang Diyos may 3 persona. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Bakit nagkatalo? Isang Biblia, nagtatalo-talo. Alhamdulillah, meron po isang Muslim doon, dala lamang ang Quran. Walang pagtatalo na sabi, ang Diyos lang po namin, Allah.
Walang pagtatalunan. Reliyon namin, Islam. Isang lingwahe ginagamit pag nagbabatian, nagsasala, nagdarasal. Arabic, alhamdulillah. So dito niyo po makikita ang tunay. Kapag sinabi po natin Allah, siya ang tunay at tanging nag-iisang Diyos, tagapaglikha. Hindi po ba kapag sinabi natin tunay, hindi siya maaaring magbago? Di ba kapag tunay siya, di ba? Di ba pag tayo bibili ng alahas, punta ka sa balat. Dito lamang sa Sarawak ngayon, mashallah, dami ng titang ginto. Di ba hinahanap natin, tunay ba yan? Kahit may kamahalan yan, bibilhin natin, di ba, dahil tunay, original, hindi magbabagong kulay. Ngayon, pag pumunta ka sa palat, bumili ka ng sasabihin na tayo, Levi's. Hindi ba pagka-original, kahit mahal, 501, bibilin mo 300? Original eh. Matibay. Pero pag peke, 35 reals, sabihin ayoko niya peke, madaling magbago. Ngayon, magbibigay po ako ng halimbawa. Anong pangalan mo kaibigan si Pilipinas? Si Belgica. Ikaw din yung last week, no? Magtatanong ako sa iyo. Madali mo masagot ko. Sa aming mga Muslim, ang Diyos namin tunay, Allah, hindi magbabago. If you ask America, British, Germany, Spain, Korea, Japan, if you ask them, all of them, who's your country? They will say, Allah. Allah. Nakakalungkot, magtawag kang 5 Pilipino. Halimbawa, kayong 4. Tinanong ko yung, boss, yung Diyos mo, sabi niya, Diyos ko po, Ama, iglesia pala siya. Ibigan ikaw, Diyos ko, Yahweh. Ikaw, Ama, ito, 3 persona. 4 kayo, hindi nagkakasundo. Nagtawag kayo 1 milyong Muslim, tanungin mo, sinong Diyos mo? Allah, tunay. Halimbawa kayo, pabago-bago. Palagay niyo ba? Katanggap-tan mo kayo pagka-peke huwad? Kaibigan? Di ba, pabago-bago? Let's say, halimbawa, nagbakasyon ka ng Pilipinas, dito nakabili ka ng alahas na bracelet, nagkakahalaga ng 2,000. Eh, nagbakasyon ka sa Pilipinas ng 3 buwan, magdadalawang buwan na, abay medyo kinapos ka na. Siyempre, walang income. Ang solusyon yun, dahil may bracelet ka, bibisitahin mo sila si Tambunting Pawn Shop. Di ba, Tambunting? Ngayon, pagka kayo pumunta doon, magsasala ka ngayon, di ba, uuriin mo na yan? Pagka yung tunay, hindi nagbago, sasabihin, Mr. Magkano niyo po isasanda? Kasi tunay, no question asked, wala nang pagtatalunan. Sasabihin mo, ito, ganyan. Si kaibigan, ngayon pumunta ka sa akin, nagsanda ka, peki pala, namot na. Ibig sabihin, hindi ka tanggap-tanggap, di ba? Nagbago. Ngayon, tatanungin kita, kaibigan. Ano kasing pangalan? Kalimutan ko, Dennis? Kenneth. Ito, pangalawang tanong. Nung last week, nagtanong ka rin, Kenneth. Ngayon, alin ang pipiliin mo kung ikaw'y matalino? Allah, kahit magtatanong ka sa buong daigdig, tanungin mo ang Diyos nila, sasabihin, Allah, hindi nagbago tunay. Samantalang sa Pilipinas, napakaliit na bansa, pag tinanong mo, ang daming Diyos. Pabago-bago, paiba-iba, o mga huwag peke. Alin ang tatanggapin mo ngayon kung ikaw'y negosyante? Alin ba, yung tunay hindi nagbago? O yung peke pagbago-bago? Allah o Yahweh, Ama, Anak, Espiritu Santo? Alin ang pipiliin mo? Sino yung tunay? Allahu Akbar. Alika kapit, bigyan mo sombrero. Alika, Kenneth, alika. Alika, okay lang kasi nakasagot ka, alika. Alika, huwag ka mahiya. Ayan, suot mo na, kaibigan. Ayan, at least ito kulay green. Suot mo na. Mashallah. Ayan. So, simple lamang, kaibigan. Okay? Kaya sampahin po natin, kaibigan, yung tunay, yung hindi nagbabago. Hindi ba? Kaya tingnan nyo, kapatid, yung kalakasan nyo yan, samantalahin nyo na. Habang may lakas tayo, may sigla. Kilalanin na natin. Tawagis, sampahin na natin yung nagkika sa atin. Tandaan po natin, ha? Nasa huli po ang pagsisisi. That was year 2008. Meron naman po akong ikukwento sa inyo. 2008. 2008 championship po ng Nissan at saka Sibukoy. Friday in the evening. Dito lamang po yan dati sa Binmapos. Championship game. Siyempre, dahil championship game,
Yung isang player na kababae natin sa Nissan, siyempre, ininom ng Red Bull, pinaghandahan. Habang kasagsagan ng laro, yung isang player na yon, tumatakbo, abay biglang nalang gumulong. Biglang nalang gumulong. So, ang ginawa ng ating brother natin, naalala ko si Brother Muhammad Rashid, ano pa yun, siya yung nagpapalaro sa Timapos. Yung kababayan natin, kinuha, dinala dito sa King Faisal Hospital dahil malapit dito po yung papuntang Haladiya. After 30 minutes, bumalik yung kapatid natin, mapapanag mo sa kanyang mukha ang kalungkutan. Bakit? Yung isang kababayan natin, binawian ng buhay. Kaya yun ang sabi ng Allah sa Quran ng linaw, وَمَا تَدْرِ نَفْسُ مَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ بِيَدِ أَيْدٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sabi ng Allah, at walang kaluluwa, sabi ng Allah, ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo sa kinabukasan. وَمَا تَدْرِ نَفْسُ بِأَيْدٍ تَمُوتُ, sabi na, at wala rin nakakaalam kung saan lupain kayo mamamatay. Inna Allah alimun kabir, sabi niya, katotohanan, ang Allah ang pinakamaalap at nakababatid ng lahat ng bagay. Sayang kaibigan, ang lakas nyo yan. Kung minsan pag napilayan, doon lang sasabi, Diyos ko, bakit nangyari sa akin to? Subhanallah. Binigyan kayo ng lakas na. Gamitin nyo na kaibigan, pagkakataon nyo na po ito. Yung katayuan nyo po na yan, ay naging katayuan din po namin nung kami po hindi Muslim. Ito po, bigyan ko ng bawa ito si Brother Walid yan. Kabats ko po yan, 2002, yumakap ko sa Islam. Ito po, kasing edad ko yan. Kabataan pa po namin ng 28 anyos. Eh ngayon, 25 years na po, 53 na kami, nandiyan kami tulad na. Pero kahit kami nagkakaedad, meron po kaming kayamanan na pinanghahawakan. Na siya po'y aming kapanatagaan, katiwasayan, ano? Ang pananampalatayang Islam. Yan po aming kayamanan. Mamatay kami, alhamdulillah. Merong ipinangako ang Allah ng paraiso dyan na siya, kaya po itong aming pinaghahandaan. Hindi na po kami natatakot mamatay. Nakalaan na po, alhamdulillah. Kaya po sinisikap lang po namin na anong oras pag dumating yung sala, kami po ay magpapatira pa. Magpapatira pa. So alhamdulillah mga kapatid, pagkatapos po ng ikamat, maaari po kayong magtanong at ibibigay ko po ang sombrero. Patapusin lang po natin ang ikamat inshallah. At marami po tayong cake dito. Yan po ay para sa inyo yan, inshallah. Okay, sino po magtatanong? Dito? Atid, sino po magtatanong? Si kaibigan. Sino magtatanong? Kaibigan, huwag po kayong mahihiya. Kung malinaw na po sa inyo Islam, napakadali. Ako ginawa ko po yun. Nung malinaw na sa akin ang Islam, lahat po ng katanungan ay nasagot po ng Islam. Tandaan po natin, individual salvation po tayo kaibigan. Kanya-kanya po tayong kaligtasan. Kahit yung kaibigan natin, hindi yung makakatulong. Tandaan po natin, this is between you and Allah. This is between you and Allah, kaibigan. Walang ibang makakatulong kahit kapatid mo, magulang mo, ikaw ang magliligtas ng sarili mo. Sino magtatanong kaibigan? Ito, number 1, si Philippines. Ano pangalan kaibigan? Kenneth? Kenneth din? Masalah, Kenneth. Magtanong ka kaibigan, halika. Kenneth, magtanong. Isipin mo para tayong nasa Pilipinas. Tanong mo kaibigan, tanong. Pakitanong mo, pag-ilalay mo na. Anong tanong niya? Naniniwala daw po kayo sa langit at sa kapaligiran. Mashallah, Allah Akbar. Of course. Magandang ka. Ang tanong ni Kenneth, naniniwala daw po tayo sa langit at sa impyerno. Siyempre, pinaniniwalaan po namin yan. Kaya lang, meron po kami tinatawag na Jannah, paraiso. Mas pinaghahandaan po namin hindi langit. Kasi yung Jannah na to, paraiso, ito po ay hanggang sa kabilang buhay na po ito. Kaya po sabi ng Allah, sino man, okay, ito sabi niya, ang sumamba sa kanya, kumilala, hindi siya nagbigay ng katambal, gumawa siya ng kabutihan, siya lamang ang sinamba niya,
makakamit niya ang Jannah o paraiso. Hindi po sinabing makakarating ng langit, hindi po. Makakapunta siya ng paraiso. Kaya gano'n lamang po ang aming pagsusumikap. Nakita niyo naman po, puro Muslim lamang po ang gumagawa niyan. Bakit? Dahil gusto po namin paraiso. Sa impyerno naman. Kita niyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naglikha po siya ng Jannah, paraiso at impyerno. Yan ang ating papagsayin. Maganda ang iyong katanungan. Inihanda niya paraiso, Jannah, bilang gantimpala sa mga taong gagawa ng kabutihan, sasamba, dadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun nakalaan sa mga Muslim na sumusunod, tumatalima o yung mga alipin ng Allah. At inihanda na naman niyang impyerno. Ito po, impyerno tayo ngayon. Inihanda niya ang impyerno bilang kaparusahan. Ito na. Sa mga taong nagmamataas, nagmamalaki, ayaw kumilala, ayaw tumawag, ayaw sumamba sa Allah na tagapaglikha. Yun sa kanila ang impyerno. Kaya kami mga Muslim, natatakot kami na masadlak sa inihanda niyang kaparusahan ang impyerno. Ikaw, kaibigan, na Kenneth, tatanungin kita. Ako naman ang magtatanong. Okay. Nais mo bang makapasok ng paraiso? Siyempre, lahat naman, di ba? Kung nais mo yung makapasok ng paraiso, napakadali lamang, kaibigan. Kikilalanin mo, tatawagin mo, sasambahin mo ang naglikha sa iyo at gumawa ka ng kabutihan. Katulad ng aming ginagawa, kay example. Ito po kabutihan pong ginagawa namin. Kahit hindi tayo magkaibigan, magkakilala, gagawa kami kabutihan para sa inyo yan. Sapat na sa amin. Wala po kami hinihingin na pakapalitan o yaman. Hindi na po kami naghahanap ng kayamanan. Ito na po ang kayaman namin, ang kapanatagan, katiwasayan. Kaya kung nais mo na paraiso, kaibigan, subhanallah, sampahin mo ang naglikha sa'yo. Kilalanin mo. Ika'y magpatira pa. Mamaya magpapatira pa kami. Sa Arabic, meron tayong tinatawag na shahadatain. Ito po ay dalawang pangungusap. Una, ika'y manunumpa sa saksi, magpapatotoo na wala ka ng ibang Diyos na sasambahin, kundi ang dakilang Allah. Pangalawa, ika'y sasaksi, magpapatotoo na si Propeta Muhammad ay ang huling sugo ng Allah. Once na nasambit mo yan, alhamdulillah, sa kaibuturan ng iyong puso, tinatawag mo na, balik Islam, manunumpalik ka. Okay? Magbabalik loob ka lang, kaibigan, wala kang magiging kasalanan. Ngayon kung mga kaibigan mo, kinakantsawan ka, never, hindi sila makakatulong sa iyo. Ikaw mismo magliligtas sa buhay mo. Ang naglikha sa iyo, hindi yung mga kaibigan mo. Bakit ganyan? Hindi sila makakatulong. Kasi yung katayuan mo, Kenneth, naging katayuan ko rin yun ng hindi ako Muslim. Nag-basketball, naimbitahan, nagtanong, nang malinaw sa akin, alhamdulillah. Sinasamba ko, kinikilala, tinatawag ang Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw na sa iyo, kaibigan? Alhamdulillah. Napakasimple lamang, kaibigan. Ganun lamang po ang pagyakap sa Islam. Huwag po kayong mahiya, kaibigan. Tanda natin, this is between you and Allah. Pag tinanggap mo Islam, hindi kami tatanggapin mo. Tatanggapin mo na ang Allah na naglikha sa iyo. Na nagbigay sa iyo ng buhay. Nang bigay ng lakas at sigla. Alhamdulillah. Okay, sino pa po magtatanong? Dito naman sa kaliwa, kasi puro kanyan eh. Yung mga kababayan, ate, mga manyaman. Yung mga manyaman, dito tayo. Si? Dito, yung mga masirong. Masirong dito? Si Uragon? Okay. Si USA. Ikaw, kaibigan. Tanong. Sir, sino po may gawa ng Quran? Allah, wag, napakagandang katana si Khalid. Nang dahil dyan, ikaw manghapot ng sombrero sa kanya. Bats, sino ang may gawa ng Quran? Allahu Akbar. Ayan, ganda ng tanong. Okay. Ay, sombrero pala ni Kenneth. Munti ka na. Allahu Akbar. Sino daw ang may gawa ng Quran? Maganda ang ating paksain, di ba? Una, itong Quran, kaibigan, kita maganda. Ang Quran, paliwanag ko muna. Ang Quran, ito po ay hindi po ito pangkaraniwang aklat o ordinaryong aklat. Subhanallah. Ito po ay revelasyon. Itong aklat na ito, ipinadala po ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Anghel Gabriel.
Nung ipo ito pinadala, hindi biglaan, hindi. Yugto-yugto. Una, kapag may mga talata kabanata na dumarating, si Anghel Gabriel, tingnan niya, pinararating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinasusulat niya kanyang mga sahaba sa Arabic, mga disipulos. Konti lang naman ang kanyang sahaba, 125,000. Tingnan niyo po, yung time na yun, wala pang lapis, ballpen, tinta, wala. Inuugit lang, di ba, sa sungay ng kamelyo, mga bato, tapos ng bato, mga dahon, sinusulat pa lang doon. So hanggang sa na po ang maluwating Quran. Kaya ang unang revelasyon na dumating sa Quran, yung tinatawag na Surah Al-Alaq. Ang sabi doon, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yun ang unang revelasyon. Kaya ang Quran, 114 chapters, 6,625 verses, even 5 years old, he can memorize the whole Quran. How come? 5 years old, kaibigan. Nakikita niyo po, ngayon, pagsala namin, ang binibigas niyan, kaibigan, Quran. Quran, Arabic. Doon mo makikita yung pagkakaisa. Kita mo, may Amerika, British, Germany, pag nagdasal kami, Arabic. Bakit? Arabic po ang huling lingwahe. So, hanggang sa modo ang Quran, nung si Propeta Muhammad SAW, 40 years old, na po na naging propeta siya ng 23 years. Kita niyo ha, wala nang propeta sugong dumating, at wala nang aklat, kapahayagan, revelasyon na dumating, kundi ang maluhating Quran. Nakita niyo Quran nandun yung Arabic text? Dahil ng panahon ni Musa alayhis salam, para maging maliwanag po sa Ginoo, i-detalye ko, himayin ko po, inshallah. Noong panahon ni Musa alayhis salam, Moses, ang ipinadalang aklat sa kanya noon is Torah. Torah, tinatawag na law, batas. Di ba merong 10 commandments? Ang ipinadala sa kanya noon ay Hebrew. Hebrew po ang salita ni Moises. Kaya ang pangalan ng Diyos noon ay Eloha, Eloha. Nung mawala na po si Musa alayhis salam, pinadala ulit ang wala si Isa alayhis salam. Isa, si Yesu Cristo. Ang tunay pong pangalan ni Jesus ay Isa, hindi Jesus, wala pa pang Pilipino noon. Hindi rin Jesus Christ, wala pang Amerikano noon. Ang pinadala po sa kanya is Injil, Gospel of Jesus, hindi po Bible. Ang Bible sa salitang Biblios, pinatawag na Biblios, Biblia. Salita po yun. Ito po ay kinumpay lamang, pinagtagtitagtag, pinagsama-sama ang Biblia. Pinadala sa kanya is Gospel. Ang pangalan po ng Diyos noon, nung panahon ni Isa alayhis salam, Eli, Eli. Kaya nung nakapako si Isa alayhis salam sa krus, mapapasa niyo po sa inyo yung Biblia, Matthew 27:40, nakalagay doon, sabi ni Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Nagamit pa Aramaic, sabi, my God, why have you forsaken me? Sabi ni Jesus, humihingi po siya ng tulong, sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nung mawala na po si Isa alayhis salam, eto na po, pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, siya na huling sugo, huling propeta, ang maluhating Quran. Sa wikang Arabic, kaya po yung Hebrew, sa Aramaic, Arabic, yan po yung Semitic language, magkakapatid na lengguwahe. Kaya ang Eloha, Eli, Allah. Ayan. Kaya ang pangalan po ng Diyos ngayon is Allah. Tinatawag po ay Ilah, ang Diyos. Malinaw na po, kaibigan. Kaya kita mo, iba pa pong lahi, kaibigan. Tanungin mo, Diyos mo, Allah. Samantalang Pilipino, napalaki, libang Pilipino hindi nagkakasundo. Bakit? Gawa po ng tao yan. Man-made religion. Kaya kita nyo, tanungin nyo, kapag sa buong daigdig, kahit yung ating kababayan, nagre-research, sabi niya, the fastest growing religion throughout the world, no other than is Islam. Why? Because this is the religion of our Creator. The God who created you, who created me, who created us. All we have to do is to worship Him alone, inshallah. Malinaw na, kaibigan? Alhamdulillah. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, kaibigan. Nawawag po kayong magsasawa na makinig sa napakaganda pong mensahe na inyong maririnig. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, mashallah. Halika, Roel. Ito matagal lang, baka magsyada na to. Halika, kaibigan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayan, mashallah. Tanong. Totoo bang nabago si Jesus Christ? Mashallah. Okay, mashallah. Andito kayo yung cellphone ko. Okay. Kailangan masagot po natin yan. Okay. Ang tanong ni kaibigan, anong pangalan mo kasi? Roel. Ayan, mashallah. Totoo po bang naipako si Isa alayhi salam? Ang tunay niya pangalan, Isa. Hindi po Jesus Christ kasi hindi po ako Amerikano. Kaya bilang Muslim, ipinapanatili po namin tawagin Isa alayhi salam. Okay? Ibig sabihin alayhi salam, Jesus sumakanya ang kapayapaan. Una, ayon po sa paniniwala ng hindi Muslim, si Jesus daw ay naipako sa cross upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Yan po ay aral ni Pablo. Aral po ni Pablo kasi ang Biblia, meron po kasing 14 na aklat ni Pablo. Yan po ay aral niya. Dahil tingnan mo natin, kung si Jesus po ay ipinangako sa krus, gising sana'y sinabi niya, ako ipapako sa krus upang tubusin ko yung kasalanan. Hindi, ang sabi niya, Ama ko, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ayaw nang mamatay. Pag sarong yung krus, ilayon mo sa akin ang sarong to. Sabi niya, huwag mo ilong sa akin, kundi ang iyo. Ayaw niyang mamatay. Kaya kami mga Muslim, hindi kami naniniwala yung may pako sa krus ay si Yesu Cristo. Ang ginawa po kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil si Jesus ay papatayin po siya ng mga Hudyo. Actually, dapat ang kamuhian nyo, kapatid, yung mga Hudyo, hindi Muslim eh. Bakit? Dahil ang kinikilalang Diyos Jesus, ang pumapatay ay mga Hudyo. Hindi Muslim, mahal namin kayo. Kita mo, kaibigan, ha? Kita mo, nung papako sa krus, nung panahon ni Isa alayhi salam, sabi ni Jesus, sino, sabi niya sa inyo, kasama niya yung kanyang mga kasamahan. Sino sa inyo, sabi niya, ang papalit sa akin na makakasama ko sa paraiso. Sabi ni Jesus, meron isang bata na lumapit, ako, tinataas. Hindi pinapansin ni Jesus. Nung pangatlo, eto na. Sarap Biglang bumukas ang pintuan, ang bubong. Nung dumating na ang mga Hudyo, Jesus ay iniyakyat na ng alas sa langit. Kinuha niya yung kamukha ni Jesus, yun ang naipako sa krus. Kaya si Jesus hindi siya namatay. Kumuha lamang ng kamukha. Eto, sasagutin naman ng maluhating Quran. Kita niyo po kapatid ha, maganda po ang ating paksahin. Kapatid, huwag po kayong mainit kasi hanggang alas 5 po ng madaling araw ang ating ilaw. Maganda po ang katanungan na dapat nyo rin pong mapakinggan, kaibigan. Ito po magbibigay sa inyo ng kaliwanagan ni Salat. Ito ang sagot, kapatid, Roel, no? Ayan. Si Roel, kaibigan ni Master. Ayan. Oto, chapter 4. Quran naman ang sasagot, kaibigan. Napakalinaw. Tingnan nyo sa pinangalan sa maluhating Quran. Chapter 4, verse 157. Ayan. Ito sabi ng Allah. Ayan. Ito. At dahil sa kanilang sinasabi ng mga Hudyo, ito mga Hudyo to, bilang pagmamayabang at panghalipusta. Sabi ng mga Hudyo, katiyakan, napatay namin ang Almasi, si Jesus, ang Mesaya, na si Isa na anak ni Maryam. Gayong sa katotohanan, sabi ng Allah, ay hindi nila napatay si Isa. At mas lalong hindi nila ito naipako. Bagkus, ang naipako nila ay isang lalaki na kamukha niya dahil sa inisip nilang ito ay si Isa. Ayun, hindi siya naipako. Kamukha lamang niya yun. Tuloy natin. At sino man ang nag-angkin ng pagpatay sa kanya mula sa mga Hudyo, at sa sino mang nagkanulo sa kanya mula sa mga Kristiyano, lahat sila ay nasa pagdududa at pag-alinlangan at wala silang tiyak na kaalaman, kundi ang sinusunod lamang nila ay haka-haka at hindi sila nakatitiyak na siya'y napatay nga nila bagkus sila ay punong-puno ng pag-alinlangan. Kita mo, walang katiyakan yun. Kaya hindi siya naipako sa... Ayan kapatid ha, Quran na ang sumagot. Alam mo Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ako. Kung anong sinabi ng Allah, yun na aming ibinamahagi. Dahil kayo po mga Muslim, mahigpit na ipinagbabawal na kami sasagot na ayon lamang sa aming katalino. Hindi, galing sa Quran.
Malinaw na kaibigan na Roel? Wala ka ng tanong? Okay. Ako ang magtatanong sa iyo kaibigan. Bagay may sombrero pa ako ng sakyan eh. Sa aking pagpapaliwanag sa iyo, mashallah, every Friday pumunta ka rito. Naniniwala ka ba? Tanggap mo ng Allah siya ang tunay at tanging nag-iisang Diyos? Naniniwala ka? Allah. Lapit ka, halika. Halika, huwag kang maya. Nandiyan si Brother Wally, halika. Andiyan si Master. Okay. Ano sagot mo? Naniniwala. Allahu Akbar. Nasa 25% ka na. Naniniwala ka ba na si Propeta Muhammad ay ang huling sugo ng Allah? Pagkakalan ko, naniniwala na ako kasi nasa huling propeta. Allahu Akbar. Sa ngayon, nasa 70% ka na. Kung 30 na lang, makompleto na. Ito, madali na to. Tinanong mo rin. Naniniwala ka ba na si Jesus ay propeta, sugo, anak siya ni Virgen Maria? Hindi siya Diyos, hindi siya anak ng Diyos. Pagkakalan ko, anak lang siya ni Maria. Allahu Akbar. Yung mga tinanong ko sa iyo ay sinang-ayunan mo, yan ang aming paniniwala. So, ang ibig sabihin niyan, parehas na tayo ng paniniwala. Lamang, tanggap na ng iyong puso ang iyong isipan, sasambitin na lamang, kaibigan na Roel, ng iyong tila. Ora mismo, mayayakap ka namin ni Master. Hindi na kita tatawagin kaibigan, no? Hindi na. Tatawagin kita kapatid. Kapatid sa pananampalataya. Tunay, hindi ka namin iiwanan. Wala akong hinihiling sa'yo, maging kapatid ka lang namin sa pananampalataya. Malinaw na kaibigan? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ngayon, gagayahin mo lang ako. Napakaganda, marami ang saksi. Di ba kamakailan lang last week na matay ang tatay mo? Di ba? O. Ayun, isa yan sa sign. Kaya huwag nating hahayaan na tayo mamatay na wala tayo sa pananampalatayang Islam. Malinaw na kaibigan? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gagayahin mo lang ako kaibigan. Pagka nasambit mo to, doon ka na tatawagin balik Islam o magbabalik loob ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw na? Allahu Akbar. Alhamdulillah, ngayon, saksiyan po natin kaibigan. Yaya ka po. Brother Walid, dito ka sa ni brother, mashallah. Ayan, okay. Yan, kabats ko yan si brother. Ayan, okay. Halika, master. Master. Dito ka. Okay. Gagayan mo lang, oh. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Tagalog. Ako ay sumasaksi na wala ng ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Welcome to Islam. Allahu Akbar. Mashallah. Yakapin muna natin si Roel. Allahu Akbar. Ayan. Kita mo kaibigan, hindi po namin pinilit yan. Siya po ang nagpasya niyan. Dahil siya po nakikinig every Friday, naglalaro. Nakikita niya po ang kapatiran kagandahan ng Islam. Kayo po ang magpapasya niyan, kaibigan, ha? Hindi po kami namimilit. Kayo po ang magpapasya niyan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, so isa na po. Ituloy na po ang inyong paglalaro. Alam ko pa, pasensya na po sa konting ano. Okay, maraming salamat po sa inyong pagiging. Saan tayo mag... Okay na. Kunin ko muna yung ambila. Kaya pag live kanina ni Ustad. Allahu Akbar. Ngayon kasi yun yung pinakain. Makasama ko sa isa. Inshallah. Kaya siya mga mag-masama na sa aming pagkain. Kaya naman siya kasi ito pinasama na namin sa amin. Okay, pwede na kayo maglaro. Okay na.
Ayun, kain muna kayo. Ayun, mga natutulog. Kain muna kayo. Tuloy niya. So, ayan, Allahu Akbar. Napakasaya. Tapos ng Saan ba kayo na eh? Sarawat mo, sarawat. Dalanda ka. libreng tubig. Isotso dito ha. Dito ang pula. Isotso dito. Kasi dito ang may pula. Dito ang pula. Dito ang natapos yung ano. Dito nakumpisa eh. Dito nakumpisa ng sala. Ito. Maraming naglalaro ngayon. Parang akala Friday. Kaya pala ito lakad hanggang sa susunod na ito ng ating ibang talakayan. Ayan po.